Salamat sa mga biyaya at pagpapala, O God. Salamat, O Diyos, sa dakilang pribilehiyo na aming mapaglingkuran. Mahal na Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming nagawang pagkakamali at pagkakasala at minsan ang papagpalain niyo po ang inyong banal na salita. Alisin niyo po ang mga hadlang ng kaaway and bind the power of darkness, unbelief, hindrance, cast out in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at ako po na panatigit sa lahat ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangal ay tanging sa ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. At dobleng paggalang sa ating beloved parents in the Lord. Patuloy nating inaalala ang mga gintong aral, turo, pangangaral ng ating ginagalang minamahal Evangelista Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Ganyan din po sa ating minamahal ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida, beloved Mama Dear, at sa buong sangbahayan po ng ating beloved parents in the Lord. Amen. Beloved po natin beloved Philip and beloved Rain, beloved baby Alea. Praise the Lord. At ganyan din po sa ating lahat, ganyan din sa aking mga kapwa mga ngaral. At belated happy birthday sa ating beloved preacher, Brother Mar. Amen. Habang buhay. Amen. Malusog, malakas at pangatawan. Amen. Patuloy kayong magamit sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Purihin po ating dakilang Diyos at tayo na po ay makinig ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Purihin ang dakilang Diyos sa ating paglilingkod sa Diyos. Tayo na sa buong katotohanan. Amen. Ang mga himala, ginawa ng Diyos sa buhay natin, sa mga kapatiran, hindi natin mapapasabalian o hindi natin sasabingin wala tayo sa katotohanan. Amen. Sa iba't ibang parte ng Visayas, doon sa Los Visayas, mga minamahal, sapagat doon po ako sa Visayas na-assign, mga minamahal, napakaraming patotoo. Amen. Mga testimonyo ng mga kapatiran na talagang ang Diyos ay kumikilos sa ating kalagitnaan. Meron tayong mga kapatiran doon sa Bohol, isang ating kapatiran, Brother Antonio Bautista. Siya po ay may karamdaman, ang kanyang karamdaman ay napakalubha. 7 taon na hindi naligo. So kung just imagine, 7 taon ka hindi maligo, ano kayong itsura mo? Amen. So yung kanyang buhok para yung taong grasa na. Nandun na sa ilalim ng kanilang bahay, sa mga probinsya, yung bahay, kawayan na bahay, merong ilalim doon. Doon na. Kasi naubos na yung pera nila, naubos na yung mga kalabaw, naubos na yung mga lupa nila. At mga minamahal, siya po ay wala na pag-asang mabuhay. 4 times nag-attempt ng suicide. Mga minamahal, subalit isang araw, nandun siya sa ilalim ng kanilang bahay, meron siyang maliit na transistor, yung radio. Napakinggan niya ang programa ng Jesus Miracle Hour. Amen. Sa dako ng Cebu, at nanakinig siya, bang siya nakinig, ipinatong yung kanyang kamay, napakahaba ng kanyang kuko, dahil talagang wala ng pag-asa. Ipinatong sa radio receiver, pagkatapos sumunod sa panalangin, biglang naunat yung kanyang kamay. Amen. Alam niyo po, tumawag ng manggagawa doon sa may Buenavista, Bohol. At siya po ay nagpabautismo. Inilagay siya sa sako. Alam niyo yung sako na parang duyan, nilagyan ng kawayan. So nilagay din sa sako, dinala sa sapa. Amen. Pagkatapos binautismuhan, hindi na tinanggal sa sako kasi butot balat na siya. Nilubog sa tubig. Pagkatapos mabautismuhan, mga minamahal, anong gulat mga minamahal ng mga tao, bakit naglakad ng pauwi sa bahay nila. Amen. Pagkatapos mga minamahal, praise the Lord, siya po mga minamahal ay pinalakas ng mahal na Panginoon unti-unti. Ngayon ay isa ng manggagawa sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Doon sa Bayawan City sa Negros, nagkrusada tayo doon mga minamahal. Alam niyo po mga kapatid, yung Negros, mga mahirap yung mga kababayan natin doon. Amen. Yung mga sinasakyan nila, yung mga truck ng tubo, yung mga 10-wheelers, mga trailers ng tubo, dinadala doon sa Coliseum. Isang gabi, mga minamahal, nagbautismo kami ng more than 500. Alam niyo po, mga minamahal, yung tubig, nagkulay itim, mga minamahal. Amen. Pero yung tao, unahan sila doon sa tubig. Amen. Dahil pinangaral pag sila'y tumanggap ng bautismo, sila'y pagkagalingin ng mahal na Panginoon. Amen. Yung Coliseum, napakalaki ng Coliseum, mga minamahal. Napakaraming folding bed. Akala mo, hospital ward ba?
Daming mga may sakit. Naka-folding bed. Pagkatapos mga minamahal, binautismuhan more than 500 isang gabi. Yung nabautismuhan, unahan pa sila sa tubig kahit maitim na yung tubig. Eh, siyempre naman, wala kang ligo pagkatapos, may malikabok pa. Pagpatong mo rin talagang maiwan doon yung malikabok at saka itim. Amen. Pero yung mga tao, unahan sila. Pagkatapos ng bautismo, mga minamahal, nagsiuwian na sila. Eh ako naman, siyempre ako nagbabantay doon, nag-lookout. Tinignan ko yung mga workers na tapos ang gawain. Tinignan ko kung nasaan na yung mga workers. Yung mga workers, isa-isa na silang folding bed. Sabi ko, saan galing yung noong unang gabi walang may ganto lang sa mga riser, sa mga stage, sa karton lang. Amen. Pero nung pangalawa, sabi ko pa, naka-folding bed kayo ngayon ha. Saan ba galing yung mga folding bed nyo? Sabi niya, kuya, yung mga nagbabautismo, nag-folding bed, naglakad na pa uwi, iniwanan yung mga folding bed. Amen. Just imagine mga minamahal. Amen. 500 souls na bautismo na isang gabi lang. Napakahimala ng ating dakilang Diyos. Amen. Doon sa mga minamahal, bago mag-krusada tayo doon, bago kami pumunta rito, 7 krusada rin, 8 krusada. Ang nabautismo natin, almost 1,000. Amen. Napakaraming testimonyo. Meron doon mga minamahal, talagang naliligo ng nana at dugo. Meron siyang ketong, nakakapandiri ba? Sabi ko sa mga nagbabautismo, hihuli siya kasi pag inuna natin yan, baka ma-discourage itong mga nasa uli. Amen. Huli natin yung bautismoan. So mga minamahal, na doon po yung talagang nakita ko yung katawan niya, putok-putok yung kanyang katawan. Mga minamahal, awang-awa ako mga minamahal. So pinakahuli siyang nabautismohan. Mga minamahal, kinabukasan mga minamahal, yung nabautismohan na punong-puno ng putok ng dugo-dugo. Kinabukasan, tuyong-tuyo mga minamahal. Amen. Nagpasalamat sa mahal na Panginoon. Oh, dakila ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Everybody say amen. Kaya yung mga kapatid natin minamahal, kahit mahirap sila, kagaya doon sa Bohol, meron tayong outstation doon sa may Baod. Yung Baod isla, malit na isla. Pagkatapos mga minamahal, ang gawin natin sa Ubay, noon yun. Kung sila mag-attend ng overnight, tumatawid pa sila. Sumasakay ng pamboat. Kasama yung mga bata. So kung malakas yung ulan at mahangin, basang-basa sila makarating sa gawain. Mga minamahal, para mag-overnight. Yung overnight natin sa Pilipinas, talagang overnight. Amen. Talagang malapit nang bumutok yung araw. Minsan, pag ginanahan yung preacher. Amen. So mga minamahal, pero makita mo sila kahit basa sila mga minamahal. Nandoon, nagsasyaga. Amen. Minsan, pag malakas yung ulan, yung halon, maginagawa, safety yung mga bata, yung ibig sabihin yung mga tatay, tatalon sa dagat, binigyan ng container para yung pinakasalbabida nila. Itatawid muna yung mga bata, babalikan sila doon, lutang-lutang sila sa dagat. Amen. Para makadalo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. So gaano mga minamahal ang pagpapahalaga? Mga minamahal, kapag tayo umiibig sa Diyos, amen. Kapag tayo umiibig sa mahal na Panginoon, kahit may kahirapan, baliwala yan. Amen. Ang importante, nasa bahay, sambahan tayo. Amen. Nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Mahaba yung aking test, marami pang ako sasabihin, pero siyempre mag-Bible study tayo ngayon, makakulangin tayo ng oras. Amen. Kindly open your Bible from the book of 1 Peter chapter 2, verse 11. Unang Pedro, kapitulo 2, versikulo 11. At ang tinasundan natin ang Philippians chapter 3, verse 20. From the book of 1 Peter chapter 2, verse 11. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul. Amen. Philippians 3:20. 3:20. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. Ayon sa aklat ng unang Pedro, ang kabanata ay 2, ang talata ay 11.
Mga minamahal ko, mga minamahal, ipinamamanhi ko sa inyong tulad sa mga mangingibang bayan at nagsisipaglakbay, na kayo'y magsipagpigil sa mga masasamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Ayon po sa Pilipos 3:20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Everybody say amen. So ang ating topic, mga minamahal, yung tinatawag na pilgrims in a pagan land. Everybody say amen. Pilgrims in a pagan land. We are strangers and pilgrims in a pagan land. Ibig sinabi natin pilgrims, mga minamahal, sojourning in a strange place. Everybody say amen. Tayo raw po ay mga estranghero. Ang ating pagtawag sa atin mga strangers and pilgrims. Everybody say amen. Ibig sabihin, mga foreigner. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, tayo po bilang Kristiyano, hindi tayo taga dito. Everybody say amen. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, pilgrims. Ibig sabihin na pagan land. Pagan, mga minamahal, is a tinatawag na is a person who does not acknowledge God. Amen. Ang taong hindi kumikilala sa Diyos. Not acknowledging the God of Christianity. And someone motivated by desires for sensual pleasures. Yan po tinatawag na pagan. Amen. So ibig sabihin, mga minamahal, dito po ay tinatawag itong pagan land. Tinatawag na evidences of pagan land, mga minamahal, tinatawag na atheism. Ibig sabihin ng atheism, mga minamahal, denial of the existence of God. Hindi naniwalang may Diyos. Amen. O tinatawag na, pag sinabi natin atheism and humanism, ibig sabihin ng humanism, mga minamahal, ito po ay tinatawag na emphasis on self-reliance and the absence of the divine guidance. Hindi naniwala sa may Diyos. Ibig sabihin, sa kanilang kakayahan lamang yan. Amen. Sa kanilang kagustuhan. May tinatawag na humanism. Pag sinabi nga atheism, maminamahal yung hindi naniniwalang may Diyos. Spiritual rebellion. Amen. So another thing is divorce and abortion. Amen? Nandito yung tinatawag na is divorce and abortion. Yung tinatawag na homosexuality and same-sex marriage practice. Pinapractice sa isang lugar, yung tinatawag na abortion, tinatawag mga minamahal na homosexuality and same-sex marriage. Another thing, mga minamahal, ridicule of Christian faith. And tinatawag na removing God from a public, tinatawag na public discourse. Hindi sinasama ang Diyos. Amen. Hindi nila, ayaw nilang may Diyos. Ayaw nilang pag-usapan about God. Amen. Kahit sa mga kurso ngayon, mga minamahal, meron tayong isang teacher doon sa US. Dahil sa member at sinabi lang niya na do not lie because liars go to hell. Umiyak yung bata, nagsumbong sa nanay, tinanggal yung teacher sa school. Ganon katindi. Amen. So tinatawag na removing God from public discourse. Kaya tinatawag na pagan land. Sa ating panahon ngayon, mga minamahal, we are living in the world that is worse than before. We are living in a pagan land. Amen. Evidences, same-sex marriage, adult at tinatawag na abortion, tinatawag mga minamahal na easy divorce, mga minamahal tinatawag na homosexuality. Nandito ngayon naglipana sa ating paligid. So sabi ng Biblia, we are strangers in this pagan land. We are pilgrims in this pagan land. Our citizenship is in heaven. Amen. According to the scriptures, mga minasabi ng banal na kasulatan, sa ating nababasa, our conversation is in heaven. Philippians chapter 3 verse 20, sabi po ng Biblia, the term conversation means tinatawag na our citizenship or homeland.
So, first and foremost, mga minamahal, our citizenship as a Christian, mga minamahal, is in heaven. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, not of this world. We have become strangers and aliens on earth. Amen. So, tayo po estranghero lamang dito sa daigdig na ito. Ito po ang ating pakatandaan. This land is not, our citizenship is in heaven. Our homeland is in heaven. Our name registered in heaven. Our inheritance is in heaven. Amen. Our Heavenly Father is in heaven. Amen. Our loved ones and our relatives, our friends are now in heaven. Amen. And our dearest Lord is preparing for us a place in heaven. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. So tayo po mga minamahal ay tagalangit. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, rejoice not that the devils are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in the book of life. Tayo po ay tagalangit. Isang araw sa dako ng Cebu, meron dumalo na merong cancer sa breast. Galing sa Cebu doctors. Pagkatapos sabi ng doktor sa Cebu, 6 months to live. Tumutulo yung nana at dugo sa kanyang breast. Pagdalo niya sa gawain, mga minamahal, baguhan siya. Nang siya ay tumanggap, ang sabi ko, tumalon tayo ng 3 beses, sumigaw ng malakas ng hallelujah, praise the Lord. Sabay lukso. Ang ginawa niya, sabay lukso, tumalon, sumabay siya. Pagkatapos niya tumanggap, siya ay lumukso. Merong nalaglag, nadaramdaman niya, merong nalaglag sa kanyang dibdib. Pag-uwi niya sa bahay, binuksan yung blouse, tinignan yung kanyang dibdib sa salamin. Yung tumutulo na nana at dugo sa kanyang breast na tuyo, mga minamahal. The following day, siya dumalo, naglingkod sa mahal na Panginoon. At siya na naginip ng isang panaginip. Ang kanyang panaginip, merong pumapasok ng mga tao doon. Pagkatapos mga minamahal, lahat ng pumapasok doon, tinitingnan yung kanilang pangalan. Kung nandun ba sa book. In the Bible, there are books in heaven. The book of life and the book of works. Amen. Book of life. So doon, mga minamahal, meron nakatayo, binuksan na saan, ano pangalan mo? Sinabi niya yung pangalan, sabi niya, ito yung pangalan ko. Binuksan yung libro, sabi niya, wala rito yung pangalan. Teka, sabi niya, sandali. Meron siyang kinuwang libro. Ang nakalagay sa libro, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang sabi niya, binuksan ng libro, nandoon nakasulat ng kanyang pangalan. Ang sabi niya, yan ang simbahan namin sa lupa. Ang sabi na nandoon, ito ang iglesyang nakarehistro dito sa langit. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Walang debate, walang pag-alinlangan. Amen. Ako nag-aral ako sa Dominican School. Natuto ako manalangin ng naging mo kong mananabtan sa Bisaya pa, maminamahal. Amen. Naging leader ako ng prayers nobena at the age of 13 years old. Naging leader na ako ng mga nobena dahil nag-aral ako sa Dominican School. Tinuruan kami mga manalangin, magrosaryo, magnobena. Ang aking mama, religyosa. Tinuturuan kami magnobena, magrosaryo, mga minamahal. Pag may dumating na ribulto galing sa kabilang barangay, kami sa salubong. Nandoon ako siyam na gabi, doon sa simbahan. Ako nag-lead ng nobena. Ang aking mga kasalina sa likod, mga senior citizen. Amen. Mga minamahal, sinabi ko ang Aba Maria, sunod-sunod sila. Amen. Kaya alam ko ang religion, mga minamahal. Pero salamat sa Diyos, tinawag ako ng mahal na Panginoon. Amen. Mga minamahal, binago ng Diyos sa aking buhay. Kaya alam niyo po, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, wala nang debate. Na tayo na sa buong katotohanan natin pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Amen. So in regards to our life, walks, values, tinatawag na and direction, heaven is now our fatherland. We have been born from heaven above. Our names are written in heaven's register. Our lives are guided by heavenly standards, and our rights and inheritance are reserved in heaven. Lahat ng ginagawa natin dito, nakarecord sa langit. Amen. Yung ating sakripisyo, yung pagpapagal,
yung inyong pagbibigay, yung pamumuhay natin na may kabanalan, lahat ng ating ginagawa dito, wala pong natago. Lahat ng ating ginagawa nakasulat sa aklat ng buhay. Written in the book of life, everyone say amen, in the book of works. Ang sabi ng Biblia, and the books were open. Pagdating ng araw, this is your life. Sabi ng malaban, this is your life. Bubuksan ng libro. Nandoon lahat ang nakasulat ang ating mga gawa. Amen. Kaya sabi ng Biblia, the books were open and judge everyone. Maminamahal, ang sabi ng Biblia, tatanggap ng gantimpala ang bawat isa ayon sa ating gawa. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. So, sabi ng Biblia, tayo po yung mga strangers dito sa lupang ito. So, living in a pagan, mga minamahal, pilgrims should una, be holy. Amen. Everybody say amen. 1 Peter chapter 1, verse 14 up to 16. Kindly. From the book of 1 Peter chapter 1, verse 14 and 16. Up to 16. Sige po. Up to 16, rather. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance, but as he which hath called you is holy, so be holy in all manner of conversation, because it is written, Be holy, for I am holy. Amen. Ayon po sa aklat ng unang Pedro, ang kabanata ay unang talata ay 14 hanggang 16. Nagaya ng anak na matalimahin, na huwag kayo mga asar na ayon sa inyong dating mga masasamang pita ng kayo'y nasa kawalang kaalaman. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Amen. Isang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So unang sabi ng Biblia sa strangers, mga minamahal, pilgrims should be holy in all manner of conversation. Everybody say amen. Kailangan tayong magpakabanal. Tinawag tayo ng Diyos, mga minamahal, upang maging banal. Amen. Sabi po ng holiness is being separated from sin and being set apart for God. Everybody say amen. Hiwalay sa kasalanan, tayo po ay sa Diyos na. Everybody say amen. Holiness is being separated from sin and being set apart for God. It is to be close to God. Close sa Diyos. Pag sinabing close to God, malapit tayo sa mahal na Panginoon. Another thing, sabi po ng Biblia, to be like Him. Maging kagaya tayo ng mahal na Panginoon. At ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, praise the Lord, and to seek His presence, righteousness, fellowship with all our hearts. Yan po ang ibig sabihin ng holiness. Being close to God, to be like Him. Amen. Set apart, mga minamahal, for God. Separated from sin. Everybody say amen. Hiwalay tayo sa kasalanan, tayo sa Diyos na. Yan ang tinatawag na holiness. Being close to God, to be like Him. Amen. And to have a fellowship with Him. Everybody say amen. At ang sabi na above all things, holiness, mga minamahal, is tinatawag na purpose ng Diyos. Bakit tayo tinawag ng Diyos? Kaya abang kinakawit yung awiting created to worship you, napakaganda ng mensahe. Everybody say amen. We are created for His glory. Amen. We are created to worship Him. We are created for, mga minamahal, to give glory. Everybody say amen. At ang sabi ng Biblia, holiness, mga minamahal, praise the Lord, is God's purpose in making us a new creation. Everybody say amen. At ang sabi ng Biblia, without holiness, no one can be useful to God. Hindi ka pwedeng gamitin ng Diyos kapag hindi ka lumalakad ng nararapat sa pagkatawag sa iyo. Kaya sabi ng Biblia, walk worthy to the vocation you are called. Everybody say amen. Lumakad tayo nararapat sa pagkatawag sa atin because without holiness, there is no, tinatawag na, no one can be useful to God. Mahirap kang gagamitin ng Diyos. Bago gagamitin ng Diyos, lilinisin ka muna ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Bago tayo gagamitin ng Diyos, kikiskisan muna tayo ng mahal na Panginoon. Kagaya ng sanga,
Ang puno na hindi, ang sanga na hindi nagbubunga, linilinis para magbunga. Ever see, man? Yung hindi nagbubunga talaga, ayaw magbunga, puputulin yun. Kaya mga minamahal, mahirap, hindi basta-basta ang paglilingkod na ito. Kung ikaw ay sanga na hindi nagbubunga, puputulin ka. Yung sanga na nagbubunga, lilinisin pa. So habang tayo nililinis ng Diyos, magpalinis tayo sa mahal na Panginoon. Kikiskisin tayo ng Diyos, itutuwid yung ating mga lakad, ayusin ng Diyos yung buhay natin dahil may magandang layunin ng Diyos, gagamitin tayo ng mahal na Panginoon. Ever see, man? Kami noon, mga minamahal, hindi basta-basta ang training. Nung ako'y magbigay ko ang aking buhay bilang manggagawa sa banal na gawain, mga minamahal, hindi basta-basta ang training. Napakahirap. Mga minamahal, sabi nga ng beloved preacher, Brother Mar, hindi ka pwedeng umuwi. Totoo yun. Amen. Kahit na mapakalapit lang ng bahay, bawal matulog sa bahay. Ganun po kahigpit. Pero ito'y para sa iyo. Ever see, amen. Lalo nang ma-assign ako sa Visayas. Walang telegrama, walang sulat, walang cellphone, walang tawag. Minsan 3 taon, hindi kami makauwi. Napakalapit lang ng Visayas. Amen. Kaya pag umuwi ako, umiyak yung aking mama. Sabi niya, itong anak ko parang abroad din, pero sa Bisaya lang. Amen. Payat, parang toko. Walang laman yung mukha. Amen. Siya yung mga kapatid ko, sa abroad sila eh. Abroad yung mga kapatid ko sa Saudi, kaya pag umuwi, maraming pera, matataba. Pero ako galing sa Bisaya, taas ng balikat, mga minamahal, para may TV pa. Amen. Pero ganun talaga spiritual. Ever say amen. Pero talagang hindi basta-basta, mga minamahal. Pero ngayon, nandito ako sa Canada. Palapakan mo na. Amen. Kaya salamat sa mahal ng Panginoon. See the word pray. Palapakan natin mabait na Diyos. Amen. Kaya mga minamahal, ang Espiritu sabihin, hindi basta-basta. Lilinisin tayo ng Diyos. Magpalinis tayo sa mahal na Panginoon. Bago pagpapalain ng bawat sa atin, lilinisin, itutuwid tayo ng mahal na Panginoon. Ayusin ng Diyos yung buhay natin. Amen. Ang mahal na Panginoon nakakakita sa bawat isa sa atin. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, without holiness, no one can be useful to God. Without holiness, mga minamahal, there is no nearness to our loving God. O fellowship with God. Mahirap makapag-fellowship. Malayo ang presensya ng Diyos kapag hindi ka lumalakad ng ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. And without holiness, no one will see the Lord. Yun ang nakakatakot. Hindi mo makikita ang Diyos. Blessed are those who pure in heart, for they shall see God. Kahit dito sa ating pananambahan, kapag tayo malinis ang puso, madama natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Ito po ang kailangan, mga minamahal. Hindi na tayo magpaligoy-ligoy. Ever say, amen. Amen. Matandaan na tayo sa paglilingkod sa Diyos. Ever say, amen. Gusto ng mahal na Panginoon, ayusin ng Diyos ang bawat buhay natin para tayo po ipagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Ever say, amen. Sasabi mo ng Biblia, mga minamahal, living in a pagan, mga minamahal, in a pagan, pilgrims should be holy. Another thing, desire the Word of God from the book of James, chapter 1, verse 21 up to 25. Malapit tayo magkatapos. Yung oras natin ang bilis umikot, mga kapatid. Amen. From the book of James, chapter 1, verse 25. Chapter 21 up to 25. Sige po. From 21 to 25. Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, Amen. and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Amen. Amen.
Ayon sa aklat ni Santiago ang kabanata 1 ang talata 21 hanggang 25. Kaya't hiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan. At tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas sa inyo, sa inyong mga kaluluwa. Dapat maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. 23. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tinutupad ay tulad siya ng isang tao na tinitignan ang kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at mananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Amen. Isang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon at pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Everybody say amen. Desire, mga minamahal, tinatawag na desire the Word of God. Allow the Word of God to correct us. Allow the Word of God to reprove us. Amen. Allow the Word of God to guide us. The Word of God is the blueprint of our satisfaction, happiness, and salvation. Everybody say amen. Allow the Word of God, ang salita ng Diyos ang magtuturo sa atin. Kapag tayo nakinig ng salita ng Diyos, napakapalad natin, mga minamahal. At ang salita ng Diyos, ito maging guide natin. Never say amen. Nawa, sabi ng Biblia, hindi lahat tamang tayo tagapakinig, kundi tagatupad tayo ng kautusan ng Diyos. Never say amen. Sapagkat dito tayo pagpapalain ng ating mabait na Diyos. Never say amen. Praise the Lord. Ang lahat ng gumagawa sa kalooban ng Diyos, sila ang pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin, kanya-kanya tayo ng takbo. Run the race with patience. Run the race with perseverance. Run the race, mga minamahal, with endurance. Amen. Takbuhin natin ang takbuhin nilagay ng Diyos sa harap natin na may pagtitiis, pagpapatuloy. Tumakbo tayong lahat at tayo tatanggap ng gantimpala. Tayo lahat ay tumayo at tayo po'y magpuri sa mahal na Panginoon sapagkat alat na pakisilang oras. Praise the Lord. Hallelujah. Habang tayo nagmaawit sa mahal na Panginoon, praise the Lord, ating ipaabot sa Diyos ang ating taus-pusong pasalamat. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ulitin ko po, sabi ng Biblia, our conversation is in heaven. We are strangers and pilgrims in this world. This world is not our homeland. Our homeland is in heaven. Amen. Our citizenship is in heaven. Our inheritance in heaven. Our maminamahal, our name are registered in heaven. Tagalangit tayo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Let us worship the Lord. At tayo po'y magpuri sa mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Espiritu Banal, kailangan ko makapangyarihan pagsamo mo. Puso'y umibig, nabibighay sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Ako'y lumalapit, ang buhay ko ay sa'yo lang.
oras na ito, maminamahal tayo, sama-sama dumalangin sa ating mga kahilingan sa mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Let us pray, hallelujah. Dakila naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama banal, narito po kami lubos na nagpapasalamat, O Diyos, sa pribilehiyong binigay mo sa amin. Hindi mo kami karapat dapat sumalit, kami pinili, tinawag mo maglingkod sa iyo. Salamat sa dakilang layunin mo sa aming buhay, mahal na Panginoon. Sa unang dalangin ng aming beloved Honorable Pastor Willis Radalmeda, narito kami nagpapakumbabang loob. Humingi ng habag kapatawaran sa bawat pagkukulang namin nagawa, O God. Mahal na Panginoon, narito kami, O Diyos, gamitin kasangkapanin para sa iyong kapurihan. Pagpalain mo kaming lahat, turuan kaming sa dapat, O Diyos. Patakasin mo po kaming lahat, patatagin ang pananampalataya ng bawat isa. Pangawakan mo ang bawat isa, lahat ng mga kapatiran, O Diyos, sa lugar na ito, maging sa buong Canada man, maging sa aming mga loved ones, sa aming mga pamilya sa Pilipinas. Singatan mo kami ang buong sangbayan ng aming magulang sa iyo. Patuloy mo kasangkapanin ng banal na iglesyang ito sa pagpalaganap ng ebanghelyo ng kaligtasan. Magdawag ka ng maraming kaluluwa sa lugar na ito. Mabag ka sa mga tao wala pang kaligtasan, O Diyos. Pagpalain mo at patatagin ang bawat sa amin. Pagpalain kaming lahat sa gabing ito. At sa pangalan mo, Panginoong Yesus, amin ipatwang kamay sa ating ulo, mga minamahal. Ating sawayin ang karamdaman, dakilang Diyos. Ang gabing ito aming sinasaway. Ang lahat ng uri ng karamdaman, mga problema sa bawat isang narito. Lahat ng kapatiran, alisin mo ang mga karamdaman, gawa ng kaaway, panalapaypay, mga panalamig. Cast out, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, cast out, vanity, vain glory, cast out, problem be solved. In the name of Jesus, sickness, all kinds of sickness and disease, cast out, in Jesus' name we heal. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo, maminamahal. At bilang papuri, pasalamat sa mabait na Diyos, let us stand up and let us jump and shout 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Sige po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. God bless you po, maminamahal. Bigyan ko pong pagkatawan sa ating beloved preacher, Barry Mike, para po sa ating mga announcement. Amen.